ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Adlaw sang Webes, Mayo 8, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Jinel Baclay. Kagkaroon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinalan. Final testing and sealing sang mga ACMs ginpatigayon sa mga voting center sa syudad sang Iloilo. Tatlo ka mga chief of police sa Western Visayas ginrelieve sa pwesto pila ka adlaw bago ang eleksyon. BGMP naghiwat sa briefing sa masobray sa kalibo ka mga PDLs nga magaboto sa nagahilapit nga eleksyon. Comelec nag-issue sang duha ka show cause order batok kay mayoralty candidate Macario Napulan sa Miyaga. 2.2 million pesos nga balor sang shabu. Kumpiska sa bypass operation sa Banwa sang Tubungan. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:03 sa aga kagkaron sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Final testing and sealing ginpatigayon sa mga voting centers sa syudad sang Iloilo. Ginpangunahan sa mga miyembro sang Electoral Board kag support staff ang paghiwat sa final testing and sealing sa mga ACMs sa nagkalain-lain nga mga voting center sa syudad. Sa A. Monteswan Elementary School, nagpadulong ang pinaka mga botante kag poll watchers agon magsaksi sang aktibidad paagi sa pagboto sa mock election. Gintistingan ang operasyon sa mga makina sa diin 20 ka mga botante kada barangay ang nahatagan sang kahiginan nga makaboto. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Maria Angelita Mercado, residente sa barangay Ortiz City proper, ginpahayag sini nga dako nga bagay ang magpakigbahin sa pagboto sa final testing and sealing bangod iya nahibaluan ang iya himuon sa maabot nga Lunes nga adlaw. Si Maria ang isa lang sa pila ka pumuluyo nga nagtsekyar sang ila presinto agod siguruhon man nga ara sa voters list ang ilang ngalan. Sa pangkabilugaan ang mataway naman ang ginhiwat nga final testing and sealing sang 417 ka mga ACMs sa 65 ka mga voting centers sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas News. Final testing and sealing ginhiwat man sa Robinson's Main City proper, isa sa mga venue sang mall voting sa syudad. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Ay, no. Ara na. Nagiwat sa final testing and sealing ng Commission Election Iloilo City sa tatlo ka mga mall nga venue sa mall voting sa Lunes. Sa Robinson's Main City proper nagpadulong ang pila ka residente sa Barangay Roas Village, Kauswagan, Osmeña City proper para makigbahin sa mock election. Sa pagpang-usisa sang Radyo Pilipinas Iloilo sa mga miyembro sa Electoral Board kay staff, ilaging pahayag nangin masulay aktibidad sa diin komportable ang sitwasyon sa sulod sang venue.
Magluwas sa mga taga-Comelec kag Electoral Board yaraman sa venue ang presensya sang kapulisan kag poll watchers agud magtambong sa aktibidad. Igapamtang ang mall voting sa first floor sang Robinson's Main sa kilid sa opisina sang PRC sa maabot nga Lunes kadlaw. Ang Iloilo City ang nagapanghanda na sa pagkapatigayonon nga mall voting kaupod sang Commission on Election sa apat ka mga naprobahan nga mall. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dinalilid sa pwesto ang tatlo ka mga hepes ang pulis sa Western Visayas pila ka adlaw antes ang eleksyon sa Mayo 12. Inigin kumpirma sang Police Regional Office 6 sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo sa Banwas sang Dumangas, Iloilo. Magapungko nga hepe si Police Major Harold Rendora, talos kay Police Major Ken Albert Lepsia ang agin reassign sa IPPO headquarters. Sa Banwa naman sa Marotac Nuevo, Iloilo, magapungko nga hepe si Police Captain Johnny Oro talos kay Captain Cedric Cruz agin saylo sa IPPO headquarters. Sa Banwa sang Carles, Iloilo naman magapungko nga Deputy Chief of Police, si Police Lieutenant Patrick John Alabado. Sa Roa City, Capiz, magapungko nga hepe si Police Lieutenant Colonel Ricardo Humwad talos kay Police Lieutenant Colonel Lomien Lidawan nga magapangalagad bilang Force Commander sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Ang orders ang pag-relieve sa mga opisyal na petsahan sa Mayo 6. Ang pagpungko sa hepe, kinaparagyanaan ni PRO6 Director Brigadier General Jack Wangki ang mga pulis nga tutukan na preparasyon sa eleksyon na mangin malinong kag matawhay ang piniliay sa ila lugar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kailalom sa briefing ang 1,045 ka mga inmates ng BGMP Iloilo City nga kwalipikado sa pagboto sa May 2025 national and local elections. Sa pagpakigangot sang Radyo Pilipinas Iloilo kay JO1 Jeros Labrador, Community Relations Officer sang Iloilo City District Jail Male Dormitory, ilagin pa ibalo ang mga inmates sa kung paano ang proseso sang automated elections, lakip ang numero sa mga kandidato nga ila dapat botohon. Natigayon naman nga maistoryahan sa BGMP kag Comelec ang mga tikang nga gusto pabilin nga matalunsay ang piniliay sa sulod sang jail facility sa maabot nga Lunes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gindagdagan sang Commission on Elections ang duha ka Shokos order si Vice Mayor Macario Napulan sang Miag-Aw. Inibangod sa ginalikan paglapas sa Section 1, Article 3 sang Resolution 11064 nga nag-require sa mga kandidato kag political parties nga irehistro ang ilang mga social media accounts o kung anuman nga internet-based campaign platform sa Comelec kag Section 1, Article 4 sang Resolution 11064 nga nag-require sa mga kandidato o kung political parties nga deklara ang pamaturan sa paggamit sang artificial intelligence technology sa ila eleksyon propaganda kag dapat magamit sang insakto nga teknolohiya agud ma-identify ang authenticity kag legitimate source. Gintagaan sang Comelec sang 5 ka adlaw para magsabat sinapulan ang duha ka Shokos order ang permado ni Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa halalan Chairperson Attorney Rex Lodianco. Sinapulan na nagapadalagan sa pagka-alkalde sa Banwa sang Miag-Aw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bulto-bulto shabu ang nakumpiskas ang kapulisan sa isa ka high-value target individual sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa sitio Lusad, Barangay Igtuble, Tubungan, Iloilo. Nadakpan sa operasyon si Alex Isler, 24 anyos kag residente sa nainambitan nga lugar. Nakumpiska sa suspect ang 330 grams ng shabu na may standard price nga 2.2 million pesos. Nakuhaan man sang 38 revolver ang suspect, lakip ang mga bala. Paglapas sa RA 9165 bangod sa illegal nga droga kag Republic Act 10591 o kon loose firearm ang pag-atubangon sang suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Asod-asod man na operasyon ng ginpatigayon sang kapulisan sa syudad sang Iloilo nga nagresulta sa pagkakumpiska sang 1.8 million pesos nga balor sang suspected shabu. Una nga operasyon ang ginpatigayon sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay Boulevard Molo nga nagresulta sa pagkadakop sa kay alias Ulok sa pagkakumpiska sang 680,000 pesos nga balor sang illegal nga droga. Nadakpa naman sa Iloilo City Drug Enforcement Unit si alias Win sa ginlunsar nga buy-bust operation sa Barangay Lanit Haro. Nakumpiska sa suspect ang 170 grams ang shabu nga nagabalor 1.1 million pesos. Ano kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Wangki ang duha ka operasyon nagapakita sang commitment
kag kapisan sang kapulisan nga papason ang ilegal nga droga sa komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, isa kami sa ginhiwat sa Molo Church ang Miyerkules sa pag-umpisa sang conclave o kung pagpili isang masunod nga Santo Papa. Gintambungan nini sa mga Ilonggos nga nagbulig pangamuyo sa pag-umpisa sang conclave. Nagpanagtagman ang simbahan sang Santo Rosario para sa intensyon sa pagpili isang bagong Santo Papa kag kopya sa mga palangadion. Nag-umpisa ng conclave sang Mayo 7 sa Vatican City para sa pagpili sa masunod nga Santo Papa nga among magatalo sa nagtaliwan nga si Pope Francis. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iwan man sa final testing and sealing sa mga ACM, ang COMELEC sa Robinsons Mall sa Roxas City. Magaboto sa nasambit nga mall ang mga registered voters gikan sa Barangay 10, Roxas City. Isa ang Robinsons Mall sa 5 ka mga mall voting centers nga ginaprubahan sa COMELEC sa bilog nga Western Visayas. Lakip man sa mall voting centers sa rehiyon amo ang Robinsons Place Iloilo, Robinsons Haro, SM City, Festive Walk Mall sa siyudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kasunog na naglungkad sa barangay Oconsasaro, Subdivision, Barangay Uñate de Leon, Mandurriao kahapon. Sa inisyal nga impormasyon, first alarm ang sunog kag indiklara nga fire out alas 12 sang udto. Sa datos sang DSWD, Iloilo City, isa ka balay ang totally damaged kag 4 naman ang partially damaged. May 7 ka pamilya ang apektado sang sunog nga ginabugusan sang 21 ka individual. Giliyon naman nga naghahatag sang food packs kag non-food items ang CSWD sa mga biktima. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, Capiz Provincial Director Tapulaw ginpasalig na hindi pagbayaan ang public safety sa Roxas City sa nagahilapit nga eleksyon. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Marian Grace Erenieta. Salig sa mataas nga opisyal sa Capiz Police Provincial Office na hindi nagpabayaan sa kapulisan ang public safety sa adlaw mismo sa midterm election sa Mayo 12. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Police Colonel Albert Tapulaw, Provincial Director sa Capiz PPO, nakapreposisyon ng kapulisan sa adlaw mismo sa eleksyon, kag preparado sila sa tion nga may magluntad nga dalagkuan nga insidente. May masobra 1,300 ka PNP personnel ang iga-deploy sa eleksyon, magluwas pa sa personnel na iugnan sa Philippine Army kag Philippine Coast Guard sa Capiz. Magluwas sa adlaw sa eleksyon, nagabuligman sa pag-secure sa automated counting machine o kon ACM ang kapulisan nga dalo sa kada polling precinct. Dugang pa ni Pilita Pula nga intakman ang security sa mga kandidato kag sunod sa iya nga medyo intense lang ang eleksyon sa 1st District sa pagkakongresista sa Capiz. Nagapapili sa pagkakongresista sa 1st District sa Capiz si Paulo Rojas, nga bata ni former Senator kag Interior and Local Government Secretary Mar Rojas kontra kay Representative Howard Ginto sa Pinuno Party List. Lakip sa 1st District ang mga banwa sa Maayon, Panay, Pilar, Panitan, Pontevedra, President Rojas kag Roxas City. Nalakip naman sa 2nd District ang Cuartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Ibisan, Hamindan, Mambusaw, Sapian, Sigma kag Tapas. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin sa gihapon sa alert level number 3 o kung magmatic unrest ang Bulkan Kanlaon sa Negros. Andig sa pinakauli nga monitoring sang PBOK sang Mayo 7 sa makaligan nga 24 oras aras sa napulo ka volcanic earthquake ang nabalhag samtang naglabot naman sa 1,724 ka tonelada. Kada adlaw sang Mayo 6 ang sulfur dioxide nga nagwa sa Bulkan Kanlaon. Tungod sa nakasaka sa gihapon sa alert level 3 ang bulkan, ginadumilian sa gihapon ang pagpalupad sa eroplano malapit sa summit crater sang Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Aktibo nga nagapaglahin ng mga maungumagikan sa kabanwanan sa Iloilo kag Sigma Capiz sa hands-on training kag exposure activities sa Western Visayas Integrated Agricultural Research Center sa Mungaya, Haro. Inikabayan sang Agricultural Technology Forum nga isa sa mga aktibidad sang selebrasyon sang Farmers and Fisher Folks Month nga ginahiwat kada Mayo. Lakip sa mga ginatudlo sa mga mangumang comprehensive technical information angot sa mga key projects kag facilities sang West VR kaangay sang vegetable gardening kag smart greenhouse farming. Ginatudlo man sa mga mangunguma ang natuhoy sa banana tissue culture production, fall armyworm control, strategies for green corn, and farm mechanization. Plant propagation techniques, paggamit sa biological control agents, pati na ang goat kag native chicken
Production. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sa entrepreneurial seminar ang DTI Iloilo para sa mga market vendors sang Barotac Nuevo. Inipagi sa negosyo center sang Barotac Nuevo kag Dumangas. Kaupo ng mga Barotac Nuevo market personnel. Katuyuan sa aktibidad ng mapasangkad pang ihibalo nga papabaskog ang ikasarang sa mga market vendors sa pagnegosyo. Tinutuyo man sa aktibidad nga maengganyo ang mga market vendors nga mag-adapt sang entrepreneurial mindset kag mag-avail sang nanuhay-tuhay nga suporta sang gobyerno. Ginpatpat man sa aktibidad ang responsable nga pagbaligya sa mga kinamatarong sang mga bumulakal, budgeting, saving, kag basic financial management, pati na ang mga financial opportunities ang itatanyag sa Small Business Corporation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Online application para sa August 2025 Civil Service Exam magasugod na sa Mayo 13. CSC Field Office Copies magahiwat man sa mobile filing. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Sa balita ni Maria Grace Eranjes. Mag-uumpisa sa Mayo 13 sa mga tuig ang online application para sa Career Service Examination Pen and Paper Test nga hiwaton sa Agosto sini nga tuig. Sa ginpagawa nga anunsyo sa Civil Service Commission, magabaton sa aplikasyon sa first come first served basis humaling Mayo 13 to Hunyo 11 sa mga field office. Samtang sa mga taga-kapi sa makasumite sang aplikasyon sa CSC Field Office Copies nga nahamtang sa Isla, Barangay La Metroha City kada Lunes tugtog Martes, humaling las 8 sa aga tugtog las 5 sa hapon magluwas lang sa weekends o on holidays. May paghahimatong man ng mobile filing sa nanuhay-tuhay na lugar sa Capiz. May mobile acceptance sa Mayo 21 sa Municipal Hall sa Sapian, Mayo 22 sa 3rd floor sa Reception Hall sa Tapas, Mayo 23 sa Municipal Hall sa Hamindan, Mayo 28 sa Municipal Hall sa Pontevedra, Mayo 29 sa Cultural Center sa Mambusaw, kag Mayo 30 sa Municipal Hall sa Cuartero. May schedule man sa mobile filing sa Hunyo 2 sa Municipal Hall sa Pilar, Hunyo 3 sa Capsule, Hunyo 4 sa Capsule Sigma, kag Hunyo 5 sa Capsule Pontevedra. Magabaton sa aplikasyon ng CSC Capi sa Robinson's Place Rojas sa Mayo 15 to 16, kag 19 to 20, kag sa Hunyo 9, kag 10 to 11. Hiwaton ng CSC PPT sa Agosto 10 sini nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mahayagan ang instituto sa taong 1893 sa ang Ilonggo nga banganihan ni si Graciano Lopez Haina ginpakita sa publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Bali sa Pilipinas. balita ni Rose Isa ka nalansang na kopya sa 1893 na payagan nga gintukod sa Ilonggo nga baganihan nga si Graciano Lopez Haina. Ang opisyal nga gin-turn over sa University of the Philippines, Visayas, Iloilo City Campus sa Miyerkules. Ang pahayagan nga may titulo nga El Latigo Nacional ginpakita sa publiko sa symposium nga ginorganisa sa UPV Center for West Visayas Studies kaupod ang University of Virginia. Ang orihinal nga pahayagan nagasulat sa lingwahe nga Espanyol kag nadiskobrehan sang scholar nga si Robert Sanchez Alvarez sadtong 2023 sa iya nga archival research sa Barcelona, Spain. Ginpaidalom ang kopya sang pahayagan sa nabusisi nga conservation, digitization kag preservation. Ipahantang ang kopya nga ini sa Center for Visayas Studies. Gintabugan naman sa mga estudyante, historians, kag iban pa ang symposium nga may titulo nga El Latigo Nacional and Afterlives of Brit Lopez Haina Archival Return and Trans-Pacific Conservation. Para sa Bagong Pilipinas, sa Narasong Segundo Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natungan sa pagsaulog sa Farmers and Fisher Folk Month sininga Mayo, may mensahe man ang pinuno sa Provincial Agriculture and Fisher Folk Council sa mga mangungumang gimarasnon. Pangabay ni Mr. Ramon Maranyon sa mga kasubong nga mga mangunguma, padayunon lang paghatag sa pagkaon para sa mga gimarasnon kag hindi magduha-duha nga magpasakop sa mga sinapol nga ginatanyag sa ila banwa o kon probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mugo sa suporta ng partisipasyon sa Provincial Agriculture and Fisheries Council Guimaras sa selebrasyon sa Farmers and Fisher Folk Month 2025. Suno kay Ramon Maranyon, chairperson sang konseho, may ara sila sang dialogo sa mga kabadwahanan sa probinsya agad may baluan ang mga problema kag suwestyon sa mga mangunguma. Ginpahayag ni Maranyon dugang nga bukas ini sa tanan ng mga mangunguma, mga pamatanon kag kababainhan. Naibaluan nga kada bulan sang Mayo ginasaulog ang bulan sang mga mangunguma kag mangingisda. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Nagpapawar na 26 ka mga trainees sa Community Guiding Seminar sa Boracay Island. Ang aktibidad ginpatigayon sa Department of Tourism Region 6 kaupod ang lokal nga panguluhan sang Malay bilang kabahin sang kampanya sa pagpasangkad sang turismo sa rehiyon. Ginhanas ang mga aspiring local guides sa tour guiding, pagpabaskog sang kultura, pagpangapin sang palibot kag pagatipan sang mga bisita. Sunod sa DOT6 kwalipikado sa 26 ka tour guide na nagbulig sa community-based tourism, maghatag sang mas maayong eksperyensya sa mga bisita samtang ginapabugal ang katahom sang Boracay kag mga kaingod nga komunidad. Naibaluan nga kabahin sa community guiding training sa padayon nga programa sang gobyerno sa pagpataas ng kapasidad sa mga pumuluyo agud masiguro ang benepisyo sang turismo nga makalabot tubtob sa kabarangay. Radyo Pilipinas News. Naghiwag sang konsultasyon sa Pan de Azucar sa Concepcion ang Iloilo Provincial Culture Arts, History and Tourism Office para sa plano nga pasanyugon ng isla bilang masunod nga eco-tourism site sang probinsya. Ginsapol sang Provincial Tourism Office ang mga leader sang barangay Tambalisa, talutuan kag makatunaw agud ibaluon ang mga problema sa mga pumuluyo e ginambalan man ang estratehiya para matigayon ang plano nga tourism development. Sa konsultasyon natukiban ang pila ka mga pagpanghangkat kaangay sang kakulangan sa tubig kag kuryente, mahinay nga koneksyon sa telekomunikasyon, kondisyon sa mga dalan pakadto sa mga tourist spots, kakulangan sa tourism activities kag local tour circuits. Kasunod sini pagkatun-an karon sang probinsya ang posibilidad sa pagpatukod sa mga pasilidad, paghatag sang training kag capacity building sa pumuluyo. Nagpirma naman sang pledge of commitment ang mga lideres sang Pan de Azucar bilang pagpakita sang ila kooperasyon sa pagbago sang isla kag pagpangapin sa natural nga palibot. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi niya nabatian na detalye sa mga nagapanguna nga balita. Pilipina. Pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Huwebes, Mayo 8 tuig 2025. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Kita karon sa programa Iloilo Morning kada aga. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.